Okay. Nung the time na nasa hospital ako, siguro mga 3 to 4 days na ako doon sa Army General Hospital, and then natapos na yung operation ko sa paa, sa kamay, sa gilid. Tanggal yung tama ko. Nakahiga ako sa bed ko. Biglang may dumating na mabilis na for operation. Dumating, nagulat ako na makita ko parang maputing inchik. Siya, si Cortez, isa sa mga tumulong sa akin na maibak ako sa safety zone. Siya ang nag-secure, siya ang nagdala ng gamit ko, baril ko, yung bag ko na may lamang mga landmines, granada. Siya ang tumulong sa akin dahil karga na ako ni classmate ko, body ko, Kabangon, yung taga sa Cagayan de Oro Port ID assign. Best buddy ko siya. Siya ang sumuporta sa akin. Nagulat ako bigla siyang dumating, nakaiga sa wheelchair, stretcher. Nakakumot ng puti. Due for operation pala siya. Hindi mo na siya natanong? Hindi ko siya natanong kasi tulog siya. Under anesthesia. And then, binantayan ko siya hanggang matapos yung operation niya. Kinausap ko, lumabas yung doktor, yung nurse. Nakiusap ako na bakante man tong tabi ko, kung pwede, tabi kami. Kasi classmate ko siya, kabady ko siya. Siya ang tumulong sa akin. Na, at least di na ako lalakad kasi di ako makalakad. So, na-approve yun. Then, natapos ang operation niya, tulog siya, nilapitan ko siya. Kinakausap ko siya. Di niya alam, di siya makasagot. Sabi ko lang, salamat, buddy. Salamat sa'yo. Hindi ko alam na nagsakripisyo ka rin pala. Hindi lang para sa akin. Mas grabe ang tama mo kaysa sa akin. Although, buhay tayo parehas, hindi ko alam kung ano ang talagang nangyari. During that time na kayo talaga ang halos lahat kayo alam ko, nakadapa daw. Pero, kung talaga yung kalaban. Talagang, parang ma-outnumbered kayo, pero buhay kayo lahat, isa lang namatay sa atin. Yun ang pinagpapasalamat ko na nakita kita, buddy. Gusto ko magpasalamat sa personal, sa tulong mo. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa safe zone area, sa encounter site. So ngayon, andito ka, ako mag-aalaga sa'yo. Yan ang pangako ko sa'yo. Pero, kung ano ang nasa isip mo ng araw, bago ka na-wounded, ako pagdating sa ospital, isa lang nasa isip ko. Kakain ako ng masarap. Kakain ako ng ice cream. Iinumin ko lahat ng juice, hindi ang alak. Yun ang pangako ko. Kakain ako ng cake. Alam mo ba, kako, nung nasa ospital na ako, wala akong pera. Walang mahiraman. Pero may nakausap ako. Pinagbigyan ako. Isang simpleng cake. Kinain ko sa hospital bed ko. Sa Isabela. Dito sa hospital, sa Bonifacio, ahid ako sa iyo ng 3-4 na araw. Bedridden ka. Aalagaan kita. Hihintayin ko na may dumating na bisita ko para pagbigyan ka. Kasi pamilya ko walang alam na may nangyari sa akin. Hindi alam ng misis ko. Hindi alam ng mga anak ko. Ang nakakaalam lang kapatid ko, tiyahin ko. Sila bumili ng underwear ko, sila bumili ng damit ko. So, pwede, aalagaan kita. Yun ang sabi ko, tulog siya. Then, nung magising siya, pinilit kong tumayo, lapitan siya. May picture tayo. May picture kami niya. Nakapost yun sa Facebook. Nakapost yun sa SRA, sa GC namin. So, ang laki ng pasasalamat ko, hindi lang sa teammates ko, sa iyo, sa bumubuo ng Scout Ranger. Nagplano na maging Scout Ranger. Kay General Ereto, mga previous commanders, nadagdagan yung kaalaman ko, hindi lang sa paghahanap ng patay,
kundi paghahanap ng buhay. Paano ko mabuhay sa larangan ng gera? Paano mabuhay yung kapwa ko, ranger, kapwa ko may buhay, depensahan. Para sa bayan, kami, hindi kami umasa na kami tutulungan niyo balang araw. Kasi nagtitiwala kami sa kapwa namin, Pilipino na may dugong bugaw na Scout Ranger. Yun ang akin lang. So ngayon, graduate kami panahon ni General Padilla. Isa ko sa graduate na naka-wheelchair, nakasaklay, naka-crutches. Tinanggap ko yung medal ko. Una pala, tinanggap ko yung medal ko sa hospital bed. Wounded Personnel Medal. Pangalawang Wounded Personnel Medal kong tinanggap. Pero, proud ako na katanggap akong medal, pero hindi ako satisfied. Kasi, hindi ko natapos yung laban. Andun ako sa tatawag na palapit sana sa dulo. Yung ending, hindi ko nakuha. Kasi nga na-wounded ako. Hindi ko nakasama buong classmate ko, buong ranger team ko, dun sa dulo ng laban. Pero hindi nila ako pinabayaan. Dahil sa kanila, buhay ako ngayon, through their sacrifices. Kaya sabi ko nga, ngayon, nauna ako sa'yo, ako naman mag-aalaga sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa buhay ko, paano ko nabuhay. Hindi ko alam kung anong sakripisyo mo nung panahon na wala ako sa tabi mo. Ngayon, katabi mo, kasama mo ako, kapatid kita, kabagang kita. Kako Scout Ranger kita. So, dala-dala ko na yun, magmula nung gumaling ako, napunta ako sa 1st Scout Ranger Company dito sa 1st Division, under Division. Napakahirap pala na buhay ng Scout Ranger. Ngayon ko lang nalaman. Hindi lang sa schooling, nag-graduate ka. Pero napakasaya. Kasi wala kaming tigil na pahinga. Walang tigil na operasyon. Walang tigil na lakaran. Walang tigil na enkwentro. Hindi ko pinagmamalaki na marami kaming na-accomplish na misyon. Hindi ko pinagmamalaki na kung ano ang mga nangyari pa. Kundi, accomplish ako. Yung task sa akin, yung goal ko, yung mission ko, na-achieve ko na talaga. A true-blooded Scout Ranger. Pero, isa pang pinakamaganda, hindi ko classmate, hindi ko kasama dati, pero Scout Ranger, birthday ko. First time in the history na ang Ranger, nag-birthday sa bundok, may tawag dyan is baboy ihalas, tawag na baboy damo, at baboy amo. Nagkakaso ang buong kumpanya dahil sa tatawag na baboy ihalas na hinanda sa birthday ko. Ngayon, ipapaliwanag ko ang pagkakaiba ng baboy ihalas, baboy ramo, at saka baboy amo. Yung baboy ihalas, wild pig siya na baboy damo. Ang hirap niyang ulihin. Pero, kung alam mo ang skill, ay tinuturo sa school, madali ka makakuha ng mga indigenous na pagkain, foods, animals. Madali ka makakuha. Pero since na nagkaalaman na birthday ko at nasa PRP kami, nag-initiative yung tropa na maging masaya yung araw ng birthday ko. Nagpadala yung malapit nearest battalion ng maiinom namin. Pero nag-initiative yung tropa ng Ranger na magkaroon kami ng masugba-sugba man lang. So yung baboy ihalas na deklarasyon, naging baboy amo. Yung baboy amo, alaga ng tao. Pero dumating yung baboy amo doon sa tugkaran sa amin, yung lugar na sasabi, tugkaran na billeting area namin. Kung sa siyang sumampa sa Ihawan. So no choice kami kundi tumikim kasi ilang buwan na kami sa bundok. Pero masarap kainin na sinasabi, masarap isipin, masarap kumain na yung baboy amos malambot, liban sa baboy halas. So controversy yun, sa kanila lang yun, pero nagpapasalamat pa rin ako sa effort ng mga rangers ko, kabady ko, na kahit
ilang buwan kami sa bundok, naalala pa rin nila na mayroon pala kabady nila na nag-birthday. So, salamat ako sa mga kabady ko sa First Scout Ranger Company, yung mga original. So, sa inyong mga kabady ko, salamat. And then, sa pamilya ko, sa wife ko, nagpapasalamat ako. Naintindihan niya buhay ko, pinagdaanan ko, sakripisyo ko. Hindi ko alam na mas grabe pala pagsasakripisyo ng misis ko, ng mga anak ko. So, dahil sa kanila, andito ko ngayon, nabuhay ako sa Ranger, nabuhay ako sa pamilya ko. Binabalik ko lang ngayong retired na ako, binabalik ko sa kanila ang pasasalamat, pagmamahal na binigay nila sa akin. Papasalamat din ako dahil sa kay Colonel Dennis Eclarin, nung binuo niya ang National Chapter ng Scout Ranger Alumni Association, bumalik ako sa pinanggalingan ko dahil nabuo ang GC namin ng classmates ko sa 103. Which is, ando dun lahat. Mayroon kaming time by time na usapan sa GC. So, dinagdag pa ang Scout Ranger Alumni Association chapter, provincial chapter, which is na isa ko sa membro ng Sambonga del Norte chapter. So, marami ritong mga Ranger graduate, Ranger retired, active, police, Air Force, fireman, then active member ng chapter. So, nagpapasalamat ako sa inyo, mga kabady ko, kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako. Basta tandaan nyo lang, no man is an island. We are team, we are body, we are united. So, Sir Dennis, thank you. Sir Serunay, thank you. What's up? Buga! So, sa akin, masasabi ko lang sa mga future na planong maging isang matatag, matikas, matapang, maging low profile ka lang. Pumili ka ng isang iisipin mo, maging ambisyon. Pero kung possible, huwag mong ambisyonin. Gawin mong goal. Gawin mong goal, gawin mong foresight. Yung instinct mo, lalawig yan. Ngayon, doon mo mararamdaman na para dyan ka. Kasi maraming klase ng ambisyon. Ambition is napakarami. Pero gawin mo mong goal, yung goal na yan, magiging foresight mo sa insight, and then mamumotivate ka na, ikaw ay para dyan. Kasi pag inambisyon mo, at kulang ka ng triple S, skill, stamina, and spirit, hindi mo ma-achieve yung gusto mo. Ang tawag sa iyo, masyado kang ambisyoso. So, ngayon, ang best way is, very basic lang. Tandaan mo lang na, alamin mo ang kapasidad mo, alamin mo yung mararating mo, alamin mo yung future mo ahead pa lang, kung kaya mo o hindi. Bear in mind na ikaw magdadala sa sarili mo. Yung kabady mo, kasama mo, tutulong lang sa iyo for the meantime. Hindi yan wholeheartedly. Kasi, kailangan din nilang katawan nila yung physical para sa sarili. Hindi yan araw-araw tutulong sa iyo. Kaya na nangyari sa akin, tumulong na nga ako, suntok mata pa, kasi bawal magpakopya at mangopya. Nagpakopya ako, suntok mata, kaya ang mga kadinong araw, talagang rampat ang physical. Pero naturally, tawanan mo, lilipas din yan. Kasi yan ang isa sa matatawag na nang dahil sa iyo may nangyari. So, lesson learned ang palagi. So, aside from that sa lesson learned, experience. Meron na tinatawag na does and don't. Ituturo pa rin sa school. Pero lagi mong tatandaan yung does and don't. Ano ang right way? Two-way courses of actions. One way or another. Meron kang choices. Pero never make an ambitions. Pag sinabing ambitions at nag-fail ka, mayabang ka masyado. Greedy ka sa gusto mo. Pero sa initiative mo, goal mo, isipin mo palagi na ito para sa akin, kakayanan ko ito. Bear in mind, triple S. Yun lang, skill, stamina,
and spirit. One way or another, yung tatlo na yan, pag nawala isa kinulang, never mo makukuha yung gusto mo. Hindi mo ma-achieve yung goal mo. Kaya nga, sa akin, 7 ang anak ko, maliit ang sweldo ng araw, maliit ang pensyon ng araw, pero lahat sila graduate. Meron akong other source of income, legal. Yun ang pagmasaya mo, na napakasarap maglakad, na hindi ka palingon-lingon sa likod. Kasi hindi ako naging ambisyoso. So sa mga kabataan na gusto maging Scout Ranger, kahit magsundalo lang. magsundalo man lang, isipin nyo lang palagi na hindi ito inaambisyon, kundi ito goal in life na ma-achieve mo. Kasi hindi sweldo ang ihabulin mo rito, kundi yung serbisyo sa bayan. Once na you step inside the perimeter or parameter of militaryship, andyan na papasok yung discipline, courage, loyalty, lahat. Kapag wala kayo ni isa dyan, you are not qualified or entitled to wear a uniform, especially the Ranger uniform. So, tanggapin mo na lang sa buhay mo na kung papasok ka ng sundalo or police, whatever, hindi ka magsiservisyo sa pamilya mo. Firstly, kundi bayan muna. Kasi we are 27, 24 hours in 7 days. 24/7. Duty. Paglabas mo ng pintuan, paa mo nasa hukay. Paglabas mo ng dalawang paa mo, operate ka na yan. Yan ang tatandaan mo. Ang serbisyo mo, willing ka mag-sacrifice. Hindi para sa pamilya mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa bayan. Yun ang tatandaan mo palagi. Nabubuhay ka para sa bayan. As long na ikaw nakayapak sa lupa, kaya mong gawin, kaya mong i-motivate, hindi lang sarili mo, kundi ang nasa palibot mo. In nature. Huwag kang makasarili. Pag naging makasarili ka, wala kang mararating sa buhay. Ang hirap kaya natawagin na retired o sergeant o master o top. Ang hirap tawagin na sino ka, know-how ka. Kasi naging greedy ka. So, para makilala ka nila at gawin kanila, i-idolize ka nila, kagaya ni Sir Dennis, magpakilala ka na isa kang tunay na tao. Walang kaba, walang kinahiyan, walang kinatakutan. Purely, walang na katotohanan. Walang taguan. Purely harap mo kung sino ka. Huwag mong itago sa sarili mo na behind the scenes is meron palang big man. Sino ang big man sa'yo? Wala. Kaya sa mga newly aspiring to become man in uniform, huwag mo i-neglect ang katabi mo dahil yung katabi mo na yan, siya ang magiging consigne mo or siya ang magtuturo sa iyo ng right way. Ang tao na kaharap mo, huwag mong i-neglect. Diyan ka kukuha ng information. Especially yung mga tutor, lecturer, diyan ka matututo. Kung nag-iisa ka, matapang ka nga, walang kikilala sa'yo. Maging makatuto ka sa sarili mo. Yung goal mo na maging military, police, gawin mo. Pero huwag mong ambisyonin. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. The best na yun. Kagaya ko, hindi ako taga rito, narating ko yung buhay na ganito, kasi meron akong goal. Instinct ko, yung IQ ko, ginamit ko, para lang na ma-achieve ko yung accomplishment ko. Ang accomplishment ko is, satisfied na ako, naging ranger ako, naging SF ako, nakaretiro ako, nagkapamilya ako, may bahay ako, may negosyo ako, at lalo na, may kasama at kaibigan ako sa palibot ko. Yun lang kasimple. Wala nang iba. Sir Dennis, congratulations. Happy founding anniversary. 2024. Number? Happy 74th founding anniversary. Buga.
Rangers. Scout Ranger, buga.